Magandang araw mga kababayan, magandang araw sa ating mga tagapag-subaybay, tagapanood at tagapagpakinig ng ating Ka-Eric Celis, Balita at Talakayan. Maraming salamat sa patuloy ninyong pag-promote at pag-campaign ng ating mga videos, ng ating channel sapagkat umabot na po tayo sa more than 90,000 subscribers. And of course, marami na rin po ang nagpa-follow ng ating Ka-Eric Jeff Celis Facebook account. Although hindi ako maka-go live stream sa Facebook, malamang po ay nai-report na naman ang ating Facebook account, pero makakapag-post pa po ako. And mayroon din tayong programa na maaari ninyong subaybayan, itong ating Bigwas ng Agila. At kasama ko po dyan si Dr. Lorraine Marie Banoy. Sa puntong ito ay bibigyan po natin ng pananaw at pagpapaliwanag itong inilabas na pahayag ni Vice President Sara Duterte hinggil po sa paggamit ng Anti-Money Laundering Council para baluktutin ang proseso ng batas lamang masunod ang kagustuhan ng gobyerno ni Marcos at ang mga maniobra nila Romualdez na itulak ang binaluktot na impeachment attack laban kay Vice President Sara Duterte. Nagpahayag din po ang ating pangalawang Pangulo ng kanyang paglilinaw hinggil sa paulit-ulit na pagkuha sa basurahan ng nabubulok na mga pahayag na paulit-ulit na lang ginagawa ni Trillanes laban sa pamilyang Duterte. 10 years ago, ganyan na po ang kanyang naratibo nung siya noon ay nasa Senado pa. Hindi nagbago, ibinabasura ng mamamayan, ibinabasura mismo ng mga sinasabi niyang source niya, at ngayon inuulit niya at binigyan pa siya ng plataforma ala Viva Max showmanship. Kagaya ng kanyang ginamit sa script nila Madriaga. So may paliwanag po si Vice President Sara Duterte. At una, binanggit po niya na kung nagnanakaw siya at gumagamit ng pondo ng mga mamamayan, pondo ng pamahalaan, bakit pa siya magsasagawa ng bank transactions kung ganun ang gagawin niya, dahil matitrace po ito sa kanya. Tama naman po, no? Bakit niya gagawin ang isang bagay na maghuhulog ng ebidensya sa kanya? Pangalawa, nilinaw niya na hindi pwede labagin ang specific na batas tungkol sa bank secrecy law at pati na ang anti-money laundering law. Kailangan po may court order at mayroon lamang mga iilang mga pagkakataon na pahihintulutan ng korte o pahihintulutan sa batas na walang court order kung talagang makikita ang malakas na possibility or yung strong probable cause to believe na may mga illegal transactions. So, limited lang po yan. Hindi pwede basta-basta yan gawin ng Anti-Money Laundering Council. In short, yung ginawa ng Anti-Money Laundering Council po, mga kababayan, pagpapakita ng abuso sa kapangyarihan at kawalang paggalang sa mga batas, including ang saligang batas. Sa panayam nga namin kay Atty. Harry Roque, tinawag niya ito na criminal operations. At mabuti na pinoint out ni Vice President Sara Duterte na hindi sila nababahala sapagkat yung ginawa sa Committee on Justice sa House of Representatives, kinuha nila pati po ang bank transactions at mga financial bank records mula 2006 hanggang 2026. Almost 20 years yan, mga kababayan, upang ipakita na kunwari bilyones ang transaksyon na pinasukan ni Vice President Sara Duterte at ng asawa niyang si Mans Carpio. Subalit, malinaw naman po na yan ay pandaraya. Hindi lamang illegal, labag sa batas, sa Bank Secrecy Law, sa Anti-Money Laundering Act, at pati na rin po, mga kababayan, sa pandaraya sapagkat hindi nangangahulugan na ang isang mahabang transaksyon ng deposits, withdrawal, at ano pa man na mga pagkakaroon ng financial transactions ay nangangahulugan na nagnakaw ang isang tao unless the correlation of established belief
for a probability of a cause na may nangyaring ganon ay mayroong kaakibat po na magkakadugtong na pangyayari o magkakadugtong na mga sirkumstansya. Which, klarong-klaro naman po mga kababayan, na hindi sakop ng impeachment complaint ang taon 2006 hanggang 2022 sa unang bahagi sapagkat hindi pa po impeachable official si Vice President Sara Duterte during that time. So paano mo gagamitin ang kanyang mga personal na mga kalagayan hinggil sa kanyang mga bank transactions kung hindi yon sakop ng panahon na siya ay nanunungkulan na bilang Vice President. Tama naman ang pagpapaliwanag ni Vice President Sara Duterte, kaya malinaw na pang-aabuso. Malinaw po na ginagamit ang Anti-Money Laundering Council para gumawa ng criminal operations sa binaluktot na impeachment operations na ito. Subalit, may pananagutan sila dyan, kung hindi man sa ngayon, dahil po alam natin kontrolado pa ni Bongbong Marcos Jr. ang maraming institusyon at instrumentalidad ng gobyerno at ng ating estado. Dahil nananatili po si Bongbong Marcos na siya pa rin po ang Pangulo. Pangatlong punto ni Vice President Sara Duterte, sabi niya, hindi sila nababahala sapagkat ang anumang gimmick at mga palusot at pambabaluktot sa impeachment process na ginagawa sa level ng House of Representatives, hindi po yon makakapag-epekto na matatanggal nila si Vice President Sara Duterte sapagkat sa Kongreso, ang Senado lamang ang mayroong exclusive authority and duty as defined by the 1987 Constitution na ang pag-prosecute, pag-trial at pagbubuo ng kaso doon kapag naiakyat na from the House of Representatives sa Senado po yan. Being convened o binuo ang kapulungan ng Senado bilang impeachment court. Doon pa lilitisin si Vice President Sara Duterte at malabo na siya po ay matatanggal sapagkat itong mga criminal at baluktot na operations dito sa Committee on Injustice sa House of Representatives, hindi makakatayo po yun pagdating sa impeachment court sa Senado. Itong Madriaga Bicoy Part 2 na mga kalokohan at mga gawa-gawang kwento, hindi makakalusot po yan pagdating sa cross-examination, interpellation, and test of evidence na gagawin po ng legal defense team ni Vice President Sara Duterte sa Senate Impeachment Court. So malinaw na bulagta ito. Ganon din po ang paggamit ni Trillanes ng kanyang sariling kathang isip na mga figures, allegations laban kay Vice President Sara Duterte. Walang saysay po yon sapagkat ang hahatol at magsasagawa ng kanilang pagbibigay ng desisyon kung guilty or hindi or convicted o hindi si Vice President Sara Duterte, sa Senado lang po yan pwedeng mangyari. Kaya naman po walang saysay, walang patutunguhan laban kay Vice President Sara Duterte na matatanggal siya sa kanyang pagiging pangalawang Pangulo kahit magtambling pa si Malitagang Luistro at mga kasabwat nila at magtrampolin pa o kaya mag-alaserko-serkuhan the authority to prosecute, put on trial, and make a decision to convict or to exonerate si Vice President Sara Duterte. That role and authority are only provided for by the Constitution sa Senado. Klaro? Okay. Ito naman pong kay Trillanes, pinagtawanan lang po ng Vice President sapagkat unang-una, hindi tumutugma sa realidad ang mga pinagsasabi nito. Pangalawa, wala po siyang maipakitang verified bank deposit support upang paniwalaan na siya ay nagkaroon ng actual direct knowledge
sa mga personal na mga pangyayari sa buhay ng mga Duterte. At ang sinasabi niyang si businessman Sammy Oy at marami nagpatotoo na ito'y lehitimong negosyante, dinamay pa niya sa pag-atake niya sa mga Duterte. Kaya naman po, nagsalita na si dating Agriculture Secretary at dating Governor sa Cotabato na si Manny Piñol at sinabi niya, kawawa naman itong si Sammy Oy. Wala man ito sa listahan talaga ng law enforcement agencies like PDEA o kaya ng PNP na para sabihin na siya ay sangkot sa droga, pero dahil sa katang-isip ni Trillanes, isinalaksak niya pa sa kanyang paniniwala na si businessman Sammy Oy ang missing link na drug lord para sa pamilya Duterte. Well, it is easy to accuse, but it is a different matter if you can prove it with evidence. Ayon. So kaya nga tinatawag na lamang ngayon si Trillanes na the big joke Trillanes. Salamat naman po at naging matatag pa rin ang paninindigan ni Vice President Sara Duterte na hindi siya maaapektuhan dito po sa mga maniobrang marurumi upang ipilit na baloktutin ang impeachment operations para lamang maipaakyat ito sa Senado at doon ay sabi ng mga House of Representatives, lagot si Sara Duterte. Ang estimate nga lang magboto dyan, 7 lang eh. Hanggang 8 na senador ang pwedeng hilot-hilutin at kasabwat ng gobyerno ni Marcos. Pero the rest, hindi po makukuha ang 16 senators na magsasagawa ng pagbubutuhan para i-convict si Sara Duterte. Kaya no amount of political circus and dirty political maneuverings na nagaganap po sa malalim at malawak na pagpupropaganda ng mga criminal elements na ginagamit sa House of Representatives, those will not amount to anything at all. Kasi buo pa rin po ang pagtitiwala ng mga mamamayan na si Vice President Sara Duterte po is destined to be the next president. Kaya no amount ng atake ni Trillanes, yung gimmick ni Madriaga at pambabalahura at pambabaluktot sa batas na ginawa ng Anti-Money Laundering Council, hindi po nila mapipigilan na si Sara Duterte po ay mahal pa rin ng taong bayan. And if elections are held today or tomorrow, landslide victory po ang isang Sara Duterte. Mga kababayan. At ang panghuli na punto na binanggit po ni Vice President Sara Duterte na hindi kumo inaakusahan sila ay wala na po siyang karapatan na dumulog upang ipagtanggol ang kanyang sarili at ang kanyang karapatan at ng kanyang pamilya sa korte. Kaya nga inaantay natin na baka hindi maka first base. Kahit i-transmit pa ng House of Representatives, malamang sa malamang malabo na makaakyat ito sa Senado na hindi mapupuna at mapapansin ang diskarte na ginagawa na lantaran na nilalabag po ang diwa ng impeachment. Kaya, who knows, baka mauulit at mukhang doon patungo ang panibagong desisyon ng Korte Suprema na magbabasura muli sa pandaraya, pang-aabuso at mga kawalang paggalang sa batas na uri ng maniobra para sa impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Kaya nagpapasalamat po tayo na patuloy na lumalaban at naninindigan ang ating Vice President na hindi po siya natitinag sa anumang mga paghambalos ng intriga at panunulsol at maruming laro ng pagwasak sa kanya sa political demolition job na ito. Malakas po ang loob ni Vice President Sara Duterte na ito ay haharapin. At nananatili po sa isipan at sa puso ng sambayanang Pilipino nang siya po ay nag-announce ng kanyang desisyon that she is now ready to become the next president
At siya ay naniniwala na sasamahan siya ng mga mamamayan para isulong ang totoong panunumbalik ng tapang at malasakit sa kanyang gobyerno. And we know na inaantay po ito ng maraming sektor ng ating lipunan ang ganitong uri ng paninindigan po na ginagawa ng ating pangalawang Pangulo. So hindi na po natin ito makikita pa muli na parang natatakot o nag-aalangan siya sapagkat by all indicators, mga kababayan, wa effect, hindi po nabawasan ni isang pulgada lang ang lalim at ang bigat ng pagmamahal at pagtitiwala na ibinibigay ng mayoriya ng mga Pilipino, hindi lamang sa kanyang ama, kundi sa kanya mismo. Hindi lamang sa kanyang ama na si Rodrigo Duterte, kundi sa kanya mismo. Nakikita ng sambayanang Pilipino, mayoriya sa mamamayan, na magiging matino ang panggobyerno kapag si Sara Duterte ay mananatili at malalagpasan niya itong multi-billion operations na itulak ang binaluktot na impeachment operations laban sa kanya. Laban lang, Vice President Sara Duterte. Tatag lang sapagkat ang taong bayan, ang mamamayang Pilipino, overwhelming majority sa iyong mga kababayan, sa sambayan ng Pilipino, nagtitiwala at niyayakap nila ang uri ng iyong paninindigan patungkol sa nagaganap na iskandalo ngayon ng malawakang korupsyon at sistematikong pandarambong at panglilimas sa pundo at kaban ng ating pamahalaan. You will be the answer to bring justice dito po sa nagaganap na mga kabulastugan at malakihang pangdarambong when the decision of the people to elect you as the next president becomes final. At hindi na po yan mababalik pa. Sorry ka na lang, the big joke Trillanes. Sorry ka na lang, Madriaga. Your baluktot na mga pahayag will not hold water at the Senate trial should the impeachment articles will be transmitted doon sa Senado. Maraming salamat sa inyong panunood at pakikinig. Don't forget to like, share, and promote ang ating mga video at panawagan ng malinaw na pag-analyze at pagbibigay ng pananaw at kaliwanagan. Mahalin natin ang bansang Pilipinas. Walang ibang magmamahal nito kundi tayo ring mga Pilipino. Para sa Diyos at sa Pilipinas nating mahal. May God bless everyone and may Allah will be with those who are Muslim brothers and sisters. Maraming salamat. Ito po muli si Ka Eric. Mabuhay!